Magandang araw po sa ating lahat. Muli po akong magbibigay sa atin ng ilang pag-aaral. At ngayon po, ang ating pong pag-aaral ay isang isang series po. Sapagkat ang ating pong pag-aaralan ay ang the 7 last words of Jesus when He was on the cross. At ngayong araw pong ito ay ating pong pag-aaralan ang unang saying po niya na mababasa po natin sa Luke chapter 23. Luke chapter 23 on verse 34. This is the first saying of Jesus when He was on the cross. Verse 34, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. At yan po, the first saying of the Lord Jesus Christ is all about forgiveness. The first saying of the Lord Jesus Christ is a prayer for forgiveness. A very powerful, a very heartwarming prayer. A prayer na hindi para sa Kanya, kundi para po sa ating mga makasalanan. Jesus demonstrated what He have taught to the people. Ipinakita po ng Panginoong Jesus sa pagkakataong ito kung ano yung itinuro niya sa mga tao, sa mga disipulo, sa mga apostol nung siya po ay nasa public ministry. If you will read Luke chapter 6, balikan po natin Luke chapter 6 on verse 27. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, ito ituro niya sa atin. But I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Isang katuruan, isang command, isang utos na napakahirap gawin. Totoo naman, napakahirap gawin. Na mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. Na patawarin mo yung mga hindi ka dapat na patawarin sapagkat nasaktan ka nila. Nagkamali sa iyo, nagkamali sa akin. Napakahirap na utos ng Panginoong Diyos. Pero ngayon sa pagkakataon ito, ipinakita ng Diyos, dinemonstrate ng Diyos, muling tinuruan ng Diyos, tayong mga tao, na kahit siya'y nasa krus, He's still teaching us to forgive, to love. Hindi lang sa mga nagmamahal sa atin, hindi lang sa mga gumagawa sa atin ng kabutihan, bagkus to love our enemies, to forgive our enemies. Jesus demonstrate what He commanded to the disciples, to His believers. Jesus also shows His compassion. Ipinakita din po ng Panginoong Jesus ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pag-ibig, na kahit siya po ay nasa gitna ng paghihirap, merong maraming kumikirot sa Kanyang katawan sapagkat sa dala ng Kanyang paghihirap, paglilitis sa Kanya ng mga Roman soldiers, hinampas siya, nasugatan siya. Ang sabi po ng mga pag-aaral, para siyang malaking sugat na hindi mo na talaga makita yung kanyang balat. Pero sa gitna ng kirot na yon, the Lord Jesus love never been broken, never been wounded, but overcome all the pain, overcome all the trials. Namutawi po, nangibabaw po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Jesus' love never fails. Though Jesus' body was being totally devastated by scourging, pero ang Kanyang pag-ibig nanatili na buhay, nanatiling buo, nanatiling matatag para po sa atin. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, Romans 5:8. Ganito po magmahal ang Diyos, ganito po ipinakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin, sa ating mga makasalanan, sa ating mga gumagawa ng mali, labag sa Kanya. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kapatid, ang sarap basahin, ang sarap
muling balik-balikan ng salita ng Diyos na habang tayo po ay nagkakasala, habang tayo po ay nagkakamali, meron na palang Kristo Jesus na namatay para sa ating mga makasalanan, sa ating mga kasalanan. Upang sa ganon, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang ginagawang kalbaryo, mapagbayaran niya ng kanyang banal na dugo yung ating mga kasalanan. Siya po ang ginawang kabayaran. Siya po ang naging kabayaran ng ating kasalanan upang maging maayos at malinis at katanggap-tanggap muli tayo sa ating Panginoong. Jesus prayed for us to the Father. Jesus prayed not to save His life, but to save our soul. But to save our soul. To forgive our sins. Yan po yung laman ng kanyang panalangin. Hindi para sa kanyang sarili, bagkus para sa atin. At maliban pa po doon, the last person, do you know that the last person in Jesus' mind, in Jesus' heart, was you, was me? Mga makasalanan. Ang sabi niya, forgive them. Forgive them. Yung them na yun, yung day na yun, ay tayo pong mga makasalanan. Tayo pong mga tao nangangailangan ng tagapagligtas. Tayo pong mga nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Tayo pong mga taong gumagawa ng kasalanan. The last person in Jesus' mind was me, a sinner. Akong makasalanan. Nakita ng Panginoong Hesus ang aking pangangailangan ng kaligtasan. Nakita ng Panginoong Hesus ang kagaya kong walang kwenta, makasalanan, maloko, mapagbiro, pasaway. Nakita niya yung aking pangangailangan. Nakita niya yung aking kahihinatnan pag ako ay namatay nang hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya naman yung Kanyang panalangin sa atin, para sa ating makasalanan, ang makakita tayo ng liwanag, ang maghanap tayo ng Kanyang salita, ang makinig tayo ng Kanyang salita, ang pag-aralan natin ng Kanyang buhay na inalay niya sa atin po upang maligtas. Nabuksan ang Kanyang Bible, mag-search ang kanyang mga ginawa para sa sangkatauhan upang maligtas. Despite what we have received, what He have received from His persecutors, Jesus still concerned and care to the world. Despite of those pains, mas ginusto ng Diyos na siya na ang masaktan para po sa atin. Jesus as Lord knew what is waiting for us in the future. Kaya naman He prayed for us. He prayed for us. Jesus prayed to the Father to forgive us and let His will be done. That Jesus will offer His life for the payment of our sins. In the last moment of a dying Savior, the last person on His mind was you. Ikaw po na nanonood nito. Ikaw po na nakikinig nito. Ikaw po ang kahuli-huliang tao na iniisip ng Panginoong Hesus nang siya po ay nakapako sa krus. Panalangin niya na ikaw po at ako ay makakita ng liwanag mula po sa kanyang anak na si Jesus. Makita ang nag-iisang daan ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Na ikaw at ako ay magsisi at aminin na tayo po ay makasalanan at kailangan po natin ng pagpapatawad ng banal na Diyos. Ang maganda po dito, sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9, kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi po ng salita ng Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all
unrighteousness. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaibigan, huwag mo nang hintayin na ikaw ay paluin ng Diyos ng napakatindi upang kilalanin mo lang din si Jesus. Ngayon na maayos ka, ngayon na ikaw ay nasa katinoan, ngayon na ikaw ay nasa maayos na kalagayan, bakit hindi mo i-search ang Panginoong Jesus? Ba't di mo siya kilalanin kung ano yung kanyang ginawa? Ba't di mo tanggapin yung kanyang tinatawag na utos? Let us forgive each other. Kung ang Panginoon kaya tayong patawarin sa dami ng ating kasalanan, tayo po siguro bilang mga disciples, bilang mga believers of Christ, dapat matuto tayong magpatawaran. Mamamatay rin tayo pare-pareho. Kakalimutan din natin lahat ng atraso natin sa mundong ito. Ang matitira na lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman, mga kaibigan, alam niyo po, ang pagpapatawad ng Diyos ay parang isang glue. Glue is like forgiveness. Forgiveness is a glue that can fix a broken relationship. Alam niyo po, tayo po mga tao ay pinaglayo ng kasalanan mula sa Panginoon. Pero salamat po, minsan sa buhay po ay binigay ng Diyos si Jesucristo upang sa ganun ang ating mga sirang buhay, ay muling buuin ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsisakripisyo at pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Sa ating pong mga buhay, kapatid, let the forgiveness of God be upon us. To God be the glory.